Zero budget? Pwede bang mangyari? At pinag-uusapan na rin ngayon sa loob at labas ng Kongreso ng Office of the Vice President. Ito nga po ay dahil sa ibang level kung magsasagot at umasta si Vice President Sara Duterte doon sa naunang dalawang public hearing, una sa Senado at doon sa Kongreso tungkol sa proposed budget niya para sa 2025. Hindi ho talaga ho kasi pwede na magtatataray ka dyan or magiging arrogante sa mga mambabatas ang isang resource person, lalo na kung budget ang pinag-uusapan. At maging si Congressman Adjong na siyang nag-i-sponsor ng budget ng Office of the Vice President, nababahala rin. Kaya nga meron pong pagkumbinsi at pakikipag-usap o gagawin pakipag-usap itong si Congressman Adjong para ho pakiusapan si Vice President Sara Duterte na baguhin yung style niya dahil hindi talaga oobra sa mga congressman ang pagtataray or pagiging arrogante sa mga pagsagot tungkol sa proposed budget. Kasi kung mananatili po ang style ni Vice President Inday Sara sa kanyang treatment sa mga kongresista at senador, talagang yung zero budget pwede mangyari. Alam po ninyo, ang mga kongresista, pwede hong mag-propose ng zero budget o walang budget ang isang departamento o isang opisina ng pamahalaan pag hindi nakipag-coordinate ng maayos. Ang pinag-uusapan lagi dyan, saan mo ginamit ang nakaraang mga budget mo at saan mo gagamitin ang iyong susunod na budget. At pag hindi po yan nasagot ng maayos at naging pabala ang mga sagot, naging wala sa lugar ang mga sagot, talagang magkakaroon ng problema. Kaya nga doon sa unang hearing pa lang, dinipir, ipinagpaliban ang pag-approve. Nagulat si Sara Duterte na biglang dinipir yung kanyang budget. Ganun po ang authority. Baka hindi alam ng kampo ni Vice President na iba ang level ng usapan sa national, Kongreso at Senado kaysa sa City Council sa Davao. Ang mga congressman ay kinatawaan ng taong bayan sa bawat distrito at marginalized sector. Kaya meron silang karapatan, busisiin, himay-himayin ang budget ng isang departamento o ahensya ng gobyerno. At hindi pwedeng sila ang masunod. Yan po yan. Okay? Kaya sana magbago. Kayo po ng mga taga-suporta ni Duterte, kayo po ng mga DDS, tuwan-tuwa kayo sa attitude ni Sara Duterte. Delikado po yan. Hindi pwedeng sumuko ang Kongreso at Senado para lang ho sa attitude ng isang humihingi ng budget. Hindi aaproban ang budget ng Office of the Vice President kung hindi makikipagtulungan. Kaya sana yung schedule na September 10 na muling budget hearing ng Committee on Appropriation ay mag-iba na ang pananagot o pagsagot sa mga tanong ng congressman. Dahil uulit-ulitin ang issue sa pork barrel, confidential fund at intelligence fund. At yung 10 million na gagastusin para doon sa kanyang libro na isang kaibigan. Malayo kasi yung isang kaibigan sa kanyang attitude eh. Ganun ang dati. Okay? So, hindi ho talaga pwede yung ganun. Kung yung magugunita doon sa unang hearing, ayaw sumagot ni Sara Duterte sa mga tanong ng congressman. At humingi pa siya ng kopya ng rules ng komite na hindi naman pwedeng ibigay sa resource person. Tapos nag-demand pa rin siya na palitan daw yung presiding officer ng chairman ng Committee on Appropriation. Ay, isipin no? Kaya hindi pinalampas ni Congressman Kimbo ng Marikina dahil siya yung vice chairman at nagpipreside. Walang karapatan ang resource person na mag-request ng palitan ang presiding officer. Mukhang ibang level talaga ho ang dating. Parang ang dating po ni Inday Sara sa pagharap sa Kongreso at Senado, mayroong punong-puno ng galit yung kanyang sarili. Na kapag tinanong siya, ayaw niya sumagot. Aba, paano ka bibigyan ng pera kung ayaw mo makipag-coordinate? Delikado yan. Kaya abangan ninyo, pag nagmatigas si Sara Duterte sa kanyang pagsasalita at pagsagot sa mga tanong, malaki ang posibilidad na ma-zero budget. Pag sinabing zero budget, mawawalan ng budget ng Office of the Vice President, pati sweldo ng mga empleyado maaapektuhan. Kaya kayo mga empleyado ng Office of the Vice President, pakiusapan nyo si Inday Sara na rumispeto sa Kongreso at sa Senado. Dahil kung hindi, madadamay kayo. Mawawalan ng budget ang Office of the President kapag ganyan ang kanyang style ng pananagot o pagsagot sa tanong ng Kongreso. Okay?